Sabi, nasaan ang ginto? Pastor, ang gintong nadali ko, yung gintong aral. At least may ginto, ano? Gintong aral. So ngayong umaga po, ganon din. Golden rules. Golden rules for Christian husband and wife. Sabihin siguro ng mga young people, Pastor, paano naman po kami? Yan po ay pala para sa mga husband and wife. Yung mga bata, paano po? But let me tell you, this is a prelude. Sino dito yung mga dalaga at binata na hindi magmamadet, magpapare? Mag-aasawa po kayo. Meron ba kayong magplano mag-asawa, mga dalaga? Taas ang kamay. Ayaw nyo magtaas? Baka pag nagkaedad na kayo, nagmamadali na kayong tumaas. Okay? Ito po ay ugmarin po sa inyo ito. Sabat makita po inyo na ganun pala ang nararapat na maging ugnayan ng asawang Kristiyanong babae o asawang Kristiyanong lalaki. At ito po, bilang mga mananampalataya, tinampunin nyo, I would say na sino man sa atin ay walang perpektong asawang babae, walang perpektong asawang lalaki. Walang perpektong pamilya. Maging sa Biblia po ay walang perpektong pamilya. Lahat ay makikita po natin sa biyaya ng ating Panginoon. And then, sa gitna po niyan, meron tayong in the middle, meron po tayong makitang ilang mga yugto sa pag-aaral natin ngayong umaga dito sa sulat ni Pedro, 1 Peter chapter 3. Okay? Now, matagal na nagkita ang magkaibigan. At ang sabi ng isa, kaibigan, kamusta ka na? Kamusta yung pamilya mo? Kamusta yung mga anak mo? At isa doon sa pinag-usapan nila ay, kamusta ang iyong asawa? Two old friends met together after a decade. And then sabi ng isa, how's your husband? And then yung kanyang religious friend, ang sabi sa kanya, oh, he's an angel. He's an angel. Ang sabi na ng kaibigan, you are so lucky. Mine is still alive. You are lucky your husband is still alive. Mamaya po, pagkwentuhan nyo, tatawa kayo mamaya. Ano po? But anyway, doon pa napunta sa ganong kwento. So pagkaminsan, alam mo, sa kwento na mag-asawa at lalaki at babae, may mga nakakatawa, may nakakaiyak, na po, at ayos natin yung mga bagay na nakapag-i-encourage po sa atin. At time and time, we need to appreciate each other. Amen? Appreciate. Maski ayaw mo ng luto, appreciate mo. Maski maalat. Sabi mo, ang tamis naman ito sinigang mo. Ako ulat pa sa alat. Alright? The husband one day said to the wife, you are so beautiful. You are so beautiful. Yet so dumb. Sumagot naman yung asawang babae. Sabi ng babae, God made me so beautiful, so you would marry me. And God made me so dumb, so that I could marry you. Well, gising na ho ba kayo? Okay, let's start. Let's start, alright? Let's start now the message this morning kasi medyo iba itong pag-uusapan natin ngayong umaga kaya kunti lang po medyo ngumiti tayo sandali. Ano po kasi mamaya serious na itong pag-uusapan natin eh. Kaya pinangiti ko muna kayo, pinatawa ko muna kayo kasi mamaya ito very serious po itong ating pag-aaralan. Let's go back to 1 Peter chapter 3 and I will read verse 1 up to verse 4. Okay? Go to your Bible. I follow as I read. Likewise, ye wives. Kayo din naman mga babaeng asawa. Be in subjection to your own husbands. That if any obey not the word, they also without the word be won by the conversation of the wife. And sabi ni Pedro, kay ganun din naman kayong mga babaeng asawa. Kayo ay magpasakop sa inyong mga asawa na kung ang sino man ay hindi sumusunod o tumatalima sa salita, sila din namang mga walang salita
ay magsumunod ayon sa pamumuhay ng kanyang asawa. Nauna nating bigyan ng pansin, kapatid, yung salita ni Pedro na ganoon din naman. Likewise, remember in chapter 2, si Pedro po ay nangusap siya patungkol sa mga servants. Servants, obey or subject yourselves to your own masters. Nandun yung subjection, magpasakop kayo. Kayo mga Kristiyano, magpasakop kayo doon sa ordinansa ng inyong pamahalaan. In other words, Peter was saying, ganon din naman, like as he discussed in chapter 2 about subjection. Subjection to the master, subjection to the government, subjection to the ordinance of man. Ang sabi ni Pedro, kayo ay magpasakop. Ganon din naman, sabi ni Pedro sa mga asawa mga babae, likewise, ganon din naman kayo mga asawa. In verse 2, while they beheld your chaste conversation coupled with fear, habang ka lang minamasdan ang uri ng inyong pamumuhay na meron kayong kahinahunan o takot. Whose adorning, let it not be the outward adorning of plaiting hairs. Na kung saan hindi kayo napapalamutian ng mga palamuti ng buhok, wearing of gold or putting of apparel, but let it be the hidden man of the heart, in which is corruptible, even the ornament of a meek and quiet spirit, in the sight of God, a great price. Now, the first thing I want to show you this morning is this. Bakit mahalaga na ang Kristiyanong babae o Kristiyanong lalaki ay kapwa nagkakaroon ng kapagkaunawa kung ano ang meron sila kay Kristo? Bakit? Sapagkat ito ang magandang pamantayan bilang testimonya ng ating pananampalatayang Kristiyano. Sabi po ni Pedro sa verse 1, likewise, ganon din naman kayo mga asawa, be in subjection to your own husband, that if anyone obey not the word, they who have not the word be won. Mapagtagumpayan, mapagwagian, pamamagitan ng pamumuhay ng asawa. The first point of our lesson is this. Ang testimonya ng asawang babae sa tahanan, sa kanyang asawang lalaki, ay napakahalaga. The powerful testimony of the Christian wife. Meron pong magagawa. Dito po sinasabi ni Pedro, kung yung Kristiyanong babae ay ang asawa niya ay hindi Kristiyano. Hindi niya kaisa sa pananampalataya. Alright? Ganon din naman. Kung ang asawa ay Kristiyano, lalo na higit, sapagkat lalo tayong nagkakaunawaan. Dito, ang Kristiyano ay yung babae lamang. In verse 2, verse 1. At yung kanyang asawa ay hindi Kristiyano. Alright? Nangyayari ho yan maski saan man. Sa panahon nila Pedro, yung Kristiyanong lalaki, babae, ay umiibig sa kapwa, sa hindi mga Kristiyano. Ngunit sinasabi ni Pedro, kayong mga babae, sinasabi niya po dito, yung mga Kristiyanong babae, na ang inyong mga asawa ay wala pa sa Panginoon, hindi pa sila mananampalataya ni Kristo, meron kayong magagawa. Ang sabi niya, tingnan natin ang powerful testimony of a Christian wife. The powerful testimony of a Christian wife. Ang una pong ating makikita, nakikita ng tao sa atin, nakikita ng asawa ninyo, ay hindi lamang yung panglabas na pag-aayos, panglabas na kaanyuan, but rather, ang inyong mga puso. What is the powerful testimony, kapatid? The heart of a godly wife. Will you say amen for that? Amen? The heart of a godly wife, yung puso ng makadiyos na buhay ng Kristiyanong asawa. Alright? Kaya po yung virtue o kahusayan, pagka minsan po ay yung pagpapasakop, hindi natin nakita kagandahan nun. Pinagtatalunan palagi yan ang mag-asawa, yung pagpapasakop. Pero sabi nating talata, likewise, ye wives, be in subjection.
The first thing you will notice here about the heart of a godly wife is the virtue of submission or the virtue of subjection, ang kagandahan ng pagpapasakop. Pagkaminsan, ito po yung hindi mapag-ugnay ng asawang lalaki at babae. Yung pagpapasakop. Kaya po sabi po ni Pedro, ganun din naman kayo mga asawang babae, magpasakop. Yan po yung kanyang tinalakay sa chapter 2. Yung mga Kristiyanong naglilingkod sa kanyang amo, magpasakop kayo. Kayo mga Kristiyano, magpasakop tayo sa alituntunin ng ating gobyerno. Maging mabuting Kristiyano tayo. At yung po'y dinala niya sa aralin sa chapter 3. He said, likewise, ganun din naman, kayong mga asawang babae. Magpasakop kayo sa inyong mga asawa. Parang hindi nagtitinginan ng mag-asawa. Magtinginan nga kayo konti. Konting ano lang, sulyap ba? Para hindi halata. The virtue of subjection. Yung mga dalaga natin nandito. Isang aral na dapat matutunan. Alam mo, yung mga dalaga natin, matagal yan na namuhay sa sarili. At mahirap yung magpasubmit. And that is the reality of life. When you learn to become, self-dependent, lahat ng mga bagay ay pwede mong gawin. Bilang dalaga, may trabaho ka, professional ka. Pagdating mo na meron kang mag-asawa, magbabago. And this thing is the thing that you must learn. Tama ba mga dalaga? Ayaw sumagot. Mga binata, mag-ingat ka sa pagliligaw mo, ha? Baka madali mo dyan ay hindi magpapasakop. Nako, gera kayo. Ha? Ito'y totoong nangyayari. The value of submission or the virtue of submission, the first heart of the wife is that submission. Siya ay nagpapasakop sa kanyang asawa. And that is virtue. Kagalingan ng pagpapasakop. Pangalawa, yung the value of the word. The heart of a godly wife is that kanyang pinapahalagahan ang salita. Now, have you noticed that sa ating pong verse number 1? Sabi na ating Biblia, be in subjection to your own husband, that if any obey not the word. Yung salita ng Diyos na sinusunod mo. Yung asawa mong lalaki, hindi niya nakikilala yun. Hindi niya nauunawa na ito dapat sundin ng kanyang buhay, na ikaw lamang ang sumusunod noon. Ang sabi ng Biblia, if they obey not the word, they also, without the word, be won by the conversation of the wife. So the heart of a godly woman is submissive to the husband. Secondly, meron siyang pagpapahalaga sa salita ng Diyos. Anong dahilan ng kanyang pagpapasakop? Because of the word of God. Dahil po doon sa salita ng ating Panginoon. Kaya po, mahalaga yung daladala mong patotoo. Kristiyanong asawa, sa iyong tahanan, sa iyong sambayanan, in relationship with your husband. Why? Sapagkat maaari ang salita ng Panginoon ay mapupulaan. Nasabihin ng asawang lalaki na Kristiyano, kita mo na nga ba? Yan ba'y natutunan mo sa simbahan ninyo? Walang kamalay naman yung simbahan natin doon. Yan ba'y tinuturo ng Biblia sinasabi mo? Kawawa naman ang salita ng ating Panginoon. Amen? Kaya po napakahalaga, hindi lang po yung subjection and then the value of the word. Yung salita ng Panginoon na pinapahalaga ng Kristiyanong asawa ay yung dahilan kung bakit siya nagpapasakop sa kanyang asawang lalaki. Na hindi man siya mananampalataya, taliwas naman ang kanyang pamumuhay. Ganon din naman, nais niyang iwin ang kanyang asawa sa ating Panginoon. Ang sabi po ni Pedro, if any obey not the word. Kung sino man ay hindi sumusunod sa salita ng ating Panginoon, silang wala sa salita ng Diyos ay madadala ayon sa pamumuhay ng babae. Yung conversation of the wife. Bakit po?
Yung salita ng Diyos ang nagbago sa buhay ng asawang babae. Amen? Ang ibig sabihin lang, kapatid, ang salita ng Diyos ay nagpabago sa inyo. Sa inyong puso, sa inyong isip, sa pakikitungo nyo sa inyong mga asawa, ito'y mga nagpabago, sabi ng Biblia, upang silang wala sa salita ng Diyos ay mananampalataya dahil sa pumumuhay ng asawa. So, ganyang kahalaga mga kapatid, na ang asawang babae ay pinakikita po niya ang bagong buhay na meron siya sa ating Panginoon. The heart of a godly wife, virtue of subjection, and the value of the word. Amen? Now, let's go to the home of a godly wife. Kanina nakita natin yung the heart of a godly wife. Yung puso ng maka-Diyos na pamumuhay ng Kristiyanong babae. Ngayon naman, the home. Ang tahanan. Ang tahanan ng godly wife. Look at now verse number 4. Verse number 4. Look at now verse 4. Ang sabi po diyan, but let it not be the hidden man of the heart. Hindi po yung paggayak sa panglabas na kaanyuan. But in that which is not corruptible, but even the ornament of meekness. All right? But in another verse, but let it be the hidden man of the heart, which is not corruptible, the ornament, yung bang, sadala po natin palamuti yung ornament. Okay? Pampaganda, ika nga. Pampaganda ng kanyang sarili sa kanyang asawa. Sabi ng Biblia, let it not be the hidden, but let it be the hidden man of the heart. Let us see now the home of the godly wife. Kanina nakita natin yung pong the heart of a godly wife. Now, the home. Anong dapat makita? The beauty of meekness. Hindi yung kagandahan ng panglabas. Kagandahan ng kaanyuan. I'm not saying na kayong mga asawang babae, ay huwag na kayong mag-ayos. Hindi naman yun sinasabi. Huwag na kayong magsuklay. Huwag na kayong maglagay ng lipstick. Talo ka pa ng apo ko. Nagsasalimin yun. Hindi ganoon. Ang ibig sabihin, kung meron mang nararapat makita na kagandahan ang mga asawang lalaki doon sa kanyang asawang babae, ay ang kagandahan ng kaamuan. Hello, amen? But let it be the hidden man of the heart, yung hindi nakikita ng asawang lalaki, kagandahan ng kanyang asawa na hindi Kristiyano yung lalaki, ito ang kanyang makita, hindi lamang yung kanyang kagandahang panglabas. But let it be the hidden man of the heart, which is not corruptible, the ornament of meekness. And that's the beauty. Ang kagandahan. Ang kagandahan ng pagiging maamo. Mahinahon na ibig sabihin. Kagandahan ng pagiging mahinahon. Well, mahirap pong gawin yun sa ganang mga kababaihan. Yung kahinahunan. Pero ito po ay kagandahan na hindi nakikita ng maraming tao. Madalas ang nakikita lang natin sa mga opposite sex natin ay yung beauty nila. Oh, ang ganda noon. Ha? Pero yung kanyang puso hindi mo nakikita. Hello, amen? Hindi natin nakikita. Kaya minsan pag nag-asawa na, ganito pala yung ugali nito. Kung ano ang ganda niya sa labas, siyang pangit naman niya sa loob. Ha? But here, not only the home or the heart of a godly one, the wife,
the wife, but the home of godly wife, nakikita mo yung kagandahan. What is that? The hidden man of the heart, which is the ornament of meekness. That's the home. Ang kagandahan. Bukod sa kagandahang panglabas, mayroong kagandahan sa loob. The beauty of meekness. That must be seen by the husband. Not only that, the beauty of meekness, but builder of peace. Ang asawa ay narapat din po siya ang tagapagpundar, tagapagtayo ng kapayapaan sa tahanan. Now look at again number 4. Continue reading. Peter said, "But let it be the hidden man of the heart, in the which is not corruptible, the ornament of meekness," that's the beauty of meekness. Secondly, and quiet spirit, builder of peace. Amen? Builder of peace, quiet spirit. Natutunan niya na minamahal na hindi lang po yung maging makita po sa kanya kaamuan, kundi yung kapayapaan. Kapayapaan. Quiet spirit. Na dati, ganito siya. Ngayon hindi na. Napansin ng asawang lalaki yon. Napansin nung unsaved husband. Iba na yung aking may bahay. Iba na yung aking asawa. Dati pag ako'y nagsalita, isang salita ko lang, siya ay 10 na. Hindi pa nagsisimula, umarangkada na. Nasa first speed pa lang ako, nasa 4th gear na siya. Hello, ladies. Ngiti naman kayo sa akin. Huwag kayo magalit, ha? Hello. That's the golden rule. The golden rule for Christian wife and Christian husband. Ganon din naman yung mga dalaga natin na nandito. Remember that. Isang araw, meron kayong plano na mag-asawa. At sabi ni Pedro sa ating kababaihan, bayaang makita sa kanyo, sa kanina, nila sa inyo, yung kagandahang loob ninyo. And that's the beauty of a godly wife. The home of a godly wife, not only the heart of the godly wife. Amen? And that is first, the powerful testimony. Kaya sabi ni Pedro, naku, ang sinumang asawang lalaki, hindi mananampalataya, can be won. Ay magiging Kristiyano. Magiging mananampalataya din ang ating Panginoon sa Kristo dahil sa pamumuhay ng asawang babae. Amen? Kaya po napakahalaga po yung buhay na binago ni Kristo. Kasangkapan ka ng Diyos upang makita ng asawa mo ano ba ang buhay Kristiyano. Makikita mo yung buhay mananampalataya ng ating Panginoon para siya na hindi pa Kristiyano, na naniniwala sa salita ng Panginoon, because of your testimony, madadala siya sa ating Panginoong Hesukristo. Amen? Alam mo kung bakit? Pag hindi mo ginawa yan sa buhay mo, yung asawa mong lalaki mo, hindi mo madadala sa Panginoon yan. Hindi mo maakit yan sa Bible study. Hindi mo maimbitahan niya sa simbahan ng Panginoon. Bakit? Sapagkat una niyang dahilan ay ikaw. Yung asawa ko nga, ganito eh. Tuwing linggo, nasa simbahan eh. May prayer meeting, nasa prayer meeting eh. May Bible study eh. Pero, ganun pa din naman siya. Alright? Hello? See, that is the powerful testimony of a godly wife. For the sake of the ungodly or the unsaved husband.
Yung salita ng Panginoon na tinanggap mo ay magkaroon ng buhay sa iyo, ang buhay na binago, ang tahanan na binago ng ating Panginoon, sapagkat ikaw na mananampalatayang Kristiyanong babae, ipinakita mo ang kapangyarihan ng salita ng Diyos sa iyong buhay. Pangalawa po, the practical witness of the holy women. Pagkatapos na sabi ni Pedro, ganoon din naman, kayo mga asawang babae, magbigay kayo ng inyong patotoo sa inyong mga asawang lalaki, upang yung asawang lalaki na hindi mga Kristiyano, sa pamamagitan ng binagong buhay mo, sila ay madadala mo sa Panginoon. Pangalawa, meron po tayong practical witness of the holy women. Binigyan tayo ni Pedro ng mga halimbawa sa Biblia ng mga kababaihan. Notice now in verse number 5 and number 6. Ang sabi po ni Pedro, for after this manner, sabi niya, ganun din naman, in the old time, sa kapanahunan, ang mga holy women also, who trusted in God, adorned themselves, and being in subjection unto their own husbands. Again, the word subjection na andun ulit. Alright? Meron tayong practical na patotoo, practical na halimbawa ng mga kababaihan sa ancient times. Sabi po ni Pedro, in the old time, the holy women who trusted in God, sila din naman ay naging mananampalataya ng Panginoon na katulad ninyo, nanampalataya din. Adorn themselves and being in subjection unto their own husbands. And even Sarah obeyed Abraham. Meron bang Sarah dito? Saan si Sarah? Even Sarah obeyed EJ. Nako, EJ, delegado ka. And even Sarah obeyed Abraham, calling him Lord, whose daughter ye are, as long as ye do well and are not afraid with any amazement. Alam niyo po, napakahalaga ng palagi natin sinasabing patotoo. Dito meron po tayong halimbawa, example of not only women, but holy women. Kung meron po nararapat na maging panuntunan o halimbawa ang mga Kristiyanong kababaihan, Kristiyanong asawa, Kristiyanong mga dalaga, ay yung pattern natin sa salita ng ating Panginoon. Amen? Hello? Yun ang ating magandang panuntunan sa buhay po. At ang magandang panuntunan, sinasabi po ni Pedro po dito, ay kung paano sila nagbigay ng halimbawa doon sa pagtatalaga ng buhay nila sa pagsunod sa kanilang mga asawa. Ang ibig sabihin po niyan, yung submission to the husband is not only a New Testament principle or rule, but it is also an Old Testament practice. Amen? Mga banal na kababaihan ng ating Panginoon. Bakit po? Ganon ding layunin upang yung mga hindi mananampalataya ng Diyos, na dating hindi rin sila mananampalataya, sabi ng Bible natin, who trusted in God. Before they are not trusting God, they have their own life, their own lifestyle. And yet, nung sila ay naging mananampalataya ng Panginoon, binago ng Diyos ang kanilang pamamaraan at sila ay natutong magpasubmit. Ang sabi ng Biblia, being in subjection unto their own husbands. Could you imagine that? Noon pala, sa lumang tipan, hanggang sa bagong tipan, hanggang sa panahon na natin, submission of the wife to the husband is a problem. Hello? It is a big problem. Hindi si Pablo nagsasabi sa atin na ang pag-subjection is an easy task for a woman. No.
Kung paano tayo mga lalaki, meron tayong rebellious heart, rebellious attitude, ganyan din naman ng mga kababaihan. Why? Because all of us, both men and women, are under sin. Subjection to the husband is a problem not only in the New Testament and even in our time, but even in the Old time. Amen? Doon pa kapatid, and yet look at what Peter was telling us. Sabi ni Pedro, for up to this manner, in the old time, the holy women who trusted in God, na dati sila hindi mananampalataya ng Panginoon, now they are the worshipers of God, being in subjection unto their own husband. They also learn subjection to the husband. Amen? Maging si Sarah din naman, sabi po ni Abraham, ni Pedro, na siya din naman po ay nagpasakop kay Abraham, even to the point na tinawag niya si Abraham na Lord. Na kung saan kayo, sabi ni Abraham, kayo mga babae ay kanyang mga anak. As long as you dwell and are not afraid with any amazement. So this we have the practical witness of submission. The practical witness of what? Obedience. Pagpapasakop sa mga asawang lalaki. Alright? Kaya hindi ho easy. Kaya tayo mga lalaki, unawain mo, hindi ho madali na makuha natin ang pagpapasakop ng ating mga asawa. Hoy, kasal na tayo ha. Simula ngayon, ako ang boss, ako ang leon. Ako ang leon, intindihan mo? Oo. Leon! Magugas na. Ay, talaga siya si Leon eh. Yung kanyang pangalan pala, Leon. Mahirap. Pero dahil sa salita ng Panginoon, yung asawang mga babae, na natutunan niya ang sabi ni Kristo, ang sabi ng ating Panginoon, natututunan niya yung pagpapasakop. At alam ho ninyo, mga asawang babae, pag nakita yan ng mga anak mong mga dalaga, ganun pala pag ako'y nag-asawa, katulad din ako ni Mama. Amen? Okay? Ngiti naman kayo dyan, mga husband. Kakampi tayo. Ngiti kayo. Alright? Sabi siguro si Pastor man, napaka ano naman ito eh, masyadong person. Mukhang talagang makilalakil talaga ito si Pastor. Hindi ho, mamaya, mga lalaki ho naman. In verse number 3, verse number 7. In verse number 7, 1 Peter chapter 3, verse 7, likewise, ye husband. Oh, tayo naman mga lalaki. Oh, tayo naman mga husband. Ang sabi ng Biblia, likewise, you husband, dwell with them, according to knowledge, giving honor unto the wife, as unto a weaker vessel, as being heirs together of the grace of life, that your prayers be not hindered. Ang wika ni Pedro sa ating wikang Tagalog, gayon din naman kayong mga lalaki, magsipamahay kayong kasama ang inyong mga asawa ayon sa pagkakilala, sa maging pangundangan sa babae, na gaya ng marupok na sisidlan, na kayong namay kasamang tagapagmana ng biyaya ng kabuhayan upang inyong mga panalangin ay huwag mapigilan, being not hindered. Now, thirdly, Apostle Peter addressed the husband. We have now the particular command for the husband. Ano po yung kanyang utos? Ano po yung golden rule for the husband? He said, ye husband, dwell with them. First thing, let us see the home of a godly husband. Ang tahanan ng isang makadiyos na asawa. Likewise, you, husband, dwell with them according to knowledge.
Alam niyo po, tayo mga mananampalatayang Kristiyano, dapat nating maunawaan ang kahalagahan ng pagkakaisa sa tahanan. Amen? We should understand the essential of oneness. Yung pagkakaisa. Sabi natin Biblia, likewise husband dwell with them. Ang Diyos po ang nagtatag ng tahanan. At siya din po minamahal ang nagbibigay po sa atin ng ilang prinsipyo kung paano po ito patatatagin. Amen? Unity and oneness in the family is essential. And that is what Apostle Peter was telling us. You, husband, dwell with them. Alam mo salitang dwell, it means you live together. That is now the unity, the oneness na dapat meron ng asawang lalaki at babae. Ang tahanan natin. Alam niyo po, maraming tahanan ang problema ay yung kawalan ng asawang lalaki. That's the problem. Why? Because husband and wife could not dwell together. But here Peter said, you husband dwell with them. Dwell with them. According to knowledge. Ayon sa kaunawaan. Ano na nararapat po natin kapatid na maunawa? Ang sabi po ni Pedro sa pangalawa, tingnan mo ang asawa mo na kayong dalawa ay katulad ng tagapagmana ng ating Panginoon ng buhay. Katulad ng iyong asawa, kayo din naman ay mga sisidlang ginagamit ng ating Panginoon. Right? That's the home of a godly husband. Pinapanatili niya yung pagkakaisa. Pinapanatili niya yung pagsasama. Dwell with your wife. Dwell with them. Not only Peter tells us about the home of a godly wife, a godly husband, but even the heart of the godly husband. What is the heart of the godly husband? Giving honor to the wife. Bigyan mo ng parangal ang iyong asawa. Bigyan mo siya ng parangal. Ano ibig sabihin ng parangal, minamahal? Never treat your wife as slave. Hindi mo siya katulong. Right? Bigyan mo siya ng karangalan sa iyong tahanan. Maminsan-minsan sabi mo sa asawa mo, honey, dear, sweetie, ano man tawag mo sa kanya? Off mo ngayon ha. Ako muna maglalaba. Ako muna ang mamamalengke. Ako muna ang maghuhugas. Ako naman ang maglalaba. Ako naman ang mamamalansya. Sabi ng asawa, dati mo naman ginagawa yan, wala man nang... That is one way of honoring the wife. Hello, amen? Honoring the wife. Pahalagahan mo yung kanyang katungkulan sa pamilya. Honoring the wife. Tingnan mo siya na isang mas mahinang sa sidlan na dapat ingatan. Ang sabi ni Pablo, as a weaker vessel. Alright? Na kailangan yung suporta ng asawang lalaki.
Unawain mo na yung asawa mo, hindi kasi tulad mo na malakas. Parang lang. Malakas lang ang boses. Pero mahina ang loob. The weaker vessels, the wife. And that is the heart of a godly husband. Sila po'y namumuhay nung araw sa kultura ng Grego. Ang mga mananampalataya na ito. Noong kung saan yung mga babaeng asawa ay wala silang karapatan. Wala silang karapatang masasabi o claim. And yet sa prinsipyong Kristiyano, sinasabi ni Pedro sa kanila, tayo mga mananampalataya, ikaw na Kristiyanong asawang lalaki, Kristiyanong asawang babae, pareho na kayo na mayroong kayamanan o kayo ay tagapagmana ng kayamanan ng buhay ng ating Panginoon. That means both of you are children of God. Both of you are blessed by the Lord. You are equal in the sight of God. Amen? At sana, bilang mga lalaki, magampanan po natin yun, ano? Our home, and then our habit. What is our habit? Our habit. In verse 7, the habit of a godly husband. Likewise, you husband, dwell with them according to knowledge, giving honor unto the wife as unto a weaker vessel, and as being heirs together of the grace of life. Look at now the last phrase, that your prayers be not hindered. Now, what is the habit of a godly husband? Prayer. Kanina nakita natin yung heart of a godly husband, home of the godly husband. Now, the habit. Habit of a godly husband. Alam niyo, hindi na kailangan na, dito ako pupwesto para makita ko ng asawa ko na nagpe-pray ako palagi. No. We don't need to be showy to our wife na nagpe-pray tayo. But the wife knows na yung kanyang asawa ay nagpe-pray. Right? That your prayers be not hindered. That only, tayo mga mananampalatayang Kristiyanong lalaki, ang habit natin ay manalangin. There are times na we want to be alone in prayer. But there are times we are together with our wife, prayer. Kaya sabi po ng ating talata, that your prayers be not hindered. That's the habit of a godly husband. Amen. At sana nakikita tayo ng mga asawa natin na tayo ay palaging regular na nagpe-pray. Nagbabasa ng Biblia. Nagde-devotion tayo. Sinasabi natin sa ating mga asawa yung ating personal concern. Para sa ating mga anak. Para sa ating sambayanan. Para sa ating pong paglilingkod sa ating Panginoon. You see, that's the habit of a godly husband. Amen? Habit. Yung ating palagi ng kinasanayan. Na every morning, ikay nagpipray, you close your eyes silently for a few minutes. You close your eyes and pray. Or maybe reading the Word of God. Or within a day or within a week, you sit together with your wife at nananalang kayo pareho. Pag-pray natin itong concern ng ating pamilya, concern ng ating mga anak, concern ng gawain natin.
So, kung ang asawang babae ay meron siyang magandang testimonya para sa kanyang pamilya, doon sa kanyang unsaved na husband, nang tanging dahilan upang makita ng asawang lalaki ang nagawa ng salita ng Diyos sa buhay niya. At dahil sa buhay na binago ng asawang babae, yung asawang lalaki ay mapagtatagumpayan din naman sa Panginoon. Ganon din yung mga kalalakihan. Kung yung babae ay nag-iingat sa kanyang praktikal na buhay na testimonya, sa kanyang tahanan, ganon din tayo. The home of a godly husband, the heart of the godly husband, and the habit of the godly husband. Right? Alam niyo po kung ganyan ang tahanan natin, nag-iwan tayo ng magandang testimonya sa ating mga anak. Mga batang magsisipaglaki, nakita niya yung nanay niya, tatay niya, they worship together, they serve together, they pray together. Meron silang pamantayan. Anak ang buhay pagdating ng araw. Pag nag-asawa ko, gusto ko, katulad ni mama. Katulad ni mami. Faithful. Katulad niya, na godly. Katulad niya, na nagsiserve sa Panginoon. Yung ganun naman yung anak na babae. Pag nag-asawa ko, gusto ko katulad ni daddy. Na faithful. Na maputi. Meron takot sa Diyos. Nag-aaral ng Biblia. Na nagpipray. Why? Sapagkat hindi lang ikaw na lalaki, hindi lang ikaw na babaeng asawa, ang nakakamasid sa inyong relasyon, kundi mismo ang ating sariling mga anak. Amen? You know, bilang Kristiyanong pamilya, wala lang gaganda pa sa mundong ito. Maari yung ating kapitbahay ay nagtitingin, ano ba ang klase ng Kristiyanong pamilya? Somebody said, and I will close, the highest happiness on earth is in marriage. Every man who is happy is a successful man. Happily married is a successful man, even if he has failed in everything else. What a verse in the scripture that says, he that findeth a wife findeth a good thing. Well, I hope the simple message of Apostle Peter can reach our home. The heart of a wife, the heart of the husband, and let it flow to the family, to the children. And our prayer is that God will bless our church na mga pamilyang maglilingkod sa Panginoon, mga kabataan na lalaki na mayroong pagkatakot sa Diyos, mga lalaking babae na mayroong takot sa Panginoon. Bawat isa ay kumikilala ng kanyang kagampanan o role in the family. That in all things, God will be praised and glorified. Shall we all stand and please and we will pray. Mananalangin po tayo. Ama naming Diyos, salamat. Sapagkat kayo po'y buhay. Salamat po sa iyong banal na salita. Panginoon, pag kami saan po'y nasasaktan kami. Ngunit salamat sapagkat marami mga bagay ang nararapat naming
matutunan, especially, Panginoon, sa aming tahanan, ang relasyon ng Kristiyanong babae sa kanyang asawang lalaki at ang relasyon ng asawang lalaki sa kanyang asawang babae. At higit sa lahat, Panginoon, ang aming mga anak, ang aming sariling sambayanan. Salamat. Sapagkat kami po ay inyo pong pinagbibigay sa pananampalataya. Tulungan mo kami, Panginoon, ng mga magulang na ang salita mo, Diyos, ay matutunan naming ipamuhay. Matutunan namin, Diyos, na ipatotoo sa aming kapwa ang iyong banal na salita na siyang may kapangyarihang magbago ng aming buhay. At sa bandang kawakasan, ikaw ang makita nilang mabuti, matapat, na nasahin din naman nila ang iyong banal na salita. Marami pong salamat, Diyos naming Ama, at ang lahat ng ito'y dalangin namin sa banal na pangalan ng aming Panginoon, ang aming tagapagligtas na si Jesu Kristo. And all God's people will say, Amen.